1. Which theory of crime causation does the movie most closely align with then why? Um, Ayon sa strain theory ni Robert Merton, ang mga tao ay bumabaling sa kriminal at aktibidad dahil sa pagkabigo kapag hindi nila magawa ang kanilang mga obligasyon sa lipunan sa pamamagitan ng mga legal na paraan. Ang pangunahing karakter ng Joker, si Arthur Fleck ay dumadaan sa maraming paghihirap sa lipunan at pananalapi. Halos halos mahirap para sa kanya na magtagumpay sa lipunan dahil siya ay hindi kasama, mahirap at nagdurusa sa mga problema sa kalusugan ng isip. Bumabaling siya sa karahasan at kalao, kalaunan ay ka, kalaunan ay krimen bilang mekanismo ng pagharap at isang anyo ng paglaban sa mga pamantayang panlipunan na nabigo sa kanya dahil sa pagtuloy ng pangtangi at dehumanasyon na kanyang nararanasan. Ayun po yung ano. Ito na sarilong number 2. I repeat, how does the movie's portrayal of Arthur transformation into the Joker challenge of reinforce your own understanding of crime causation theories? Ito pinaintindihan ko sa number 2 ko. Komplikado ng individual na pagpipilian. Pinapulugba ng pelikula ang ideya ng mga krimen ay resulta lamang ng mga impluensya ng lipunan. As a result of Joker portrayal of the characters, salik sa kapaligiran ng panlipunan tulad ng kahirapan, sakit sa isip at kapabayaan ng lipunan. Ito naman po yung sagot sa number 3. What implication does the movie's portrayal of crime causation have for crime prevention and policy in real world context? Implication for mental health. Itinatampok ng pelikula